Brother Aldri. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating daily morning devotional para po sa umagang ito. Ako po muna ang inyong tagapagpakilala. For our program this morning, we will be starting off with our opening song and opening prayer po na ipapakaloob po sa atin ni Sister KD. And after po nun, I will be hearing a message that will be given to us by Brother Japet Buko. Ayan po, sana ang bawat isa sa atin ay ipagkaloob ang ating mga puso at tenga para sa mensahe na ating mapapakinggan sa umagang ito. And para tayo po ay lubusang pagpala ng Panginoon and ah maipakita natin yung liwanag na kanyang binigay sa atin ngayon sa ibang mga tao. With that, tayo po ngayon at pagkatapos po yun ay tayo po magkakaroon ng ating closing song and closing prayer ng ating speaker. So, yun po ang pagkakasunod-sunod ng program natin this morning. With that, tayo po ngayon ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa mga kasama natin ngayon sa Zoom and may God bless us all. Let us pray, our dear Heavenly Father. We would like to thank you for waking us up again and giving us new life and strength. And please guide us this morning, especially the speaker, as they impart to us the message for this morning. And please also guide our loved ones right after this. Please heal the sick. Please touch them with your healing hands, and please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.
And good morning po sa ating lahat. At title po ng ating devotional ngayon. Yan. Faith is the victory. Tayo po sa John 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. The Christian's life should be one of faith, of victory, and joy in God. Whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Truly spake God's servant Nehemiah. The joy of the Lord is your strength. And Paul says, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything, give thanks. So, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay hindi lang basta paniniwala, kundi isang buhay na puno ng pananampalataya, tagumpay at kagalakan sa Diyos. So, hindi ibig sabihin na wala na tayong problema, pero kahit may pagsubok, may kagalakan pa rin tayo dahil alam nating kasama natin ang Diyos. So, sabi sa Bible na ang pananampalataya natin ang nagbibigay ng tagumpay laban sa mundo. So, kahit anong hirap, kaya nating malampasan. Kaya, mahalaga na lagi tayong maggalak sa Panginoon, patuloy na manalangin at pagpasalamat sa lahat ng bagay dahil dito nanggagaling ang tunay nating lakas. God is able and willing to bestow upon His servants all the strength they need, and to give them the wisdom that their varied necessities demand. He will more than fulfill the highest expectations of those who put their trust in Him. So, ang Diyos ay hindi madamot, handa at kayang ibigay niya ang lahat ng kailangan natin. So, hindi lang physical na lakas, kundi pati karunungan sa pagdesisyon. Lalo sa mga mahirap na sitwasyon, minsan iniisip natin na hindi natin kakayanin. Pero ang totoo, kayang-kaya ng Diyos na tulungan tayo, higit pa sa inaasahan natin. Yun nga, kailangan lang natin is magtiwala tayo sa Kanya at tumingin sa Kanya ng tulong. Jesus does not call on us to follow Him and then forsake us. If we surrender our lives to His service, we can never be placed in a position for which God has not made provision. Whatever may be our situation, we have a guide to direct our ways. Whatever our perplexities, we have a sure counselor. Whatever our sorrow, bereavement, or loneliness, we have a sympathizing friend. If in our ignorance we make these steps, Christ does not leave us. He shall deliver the needy when he cried, the poor also, and him that hath no helper. So, hindi tayo tinatawag ni Jesus para sumunod sa Kanya, tapos pababayaran tayo. Kapag isinukol natin ang buhay natin sa Kanya, sigurado na hindi niya tayo iiwan. So, sa bawat situation ng ating buhay, kahit gaano kahirap o kagulo, may tulong ang Diyos na nakahanda para sa atin. Kapag nalilito tayo, o may gabay siya. Kapag may problema tayo, may mga advice siya. At kapag nalulungkot tayo, may kasama tayo. So kahit magkamali tayo dahil sa kahinaan o kakulangan ng kaalaman,
hindi niya tayo tatalikuran. At yun nga, siya lang ang ating maasahang kaibigan na laging handang tumulong sa atin. Faith enables us to look beyond the present, with its burdens and cares, to the great hereafter, where all that now perplexes us shall be made plain. Faith sees Jesus standing as our mediator of the right hand of God. Faith beholds the mansions that Christ has gone to prepare for those who love him. Faith sees the robe and crown prepared for the overcomer, and hears the song of the redeemed. So, ang pananampalataya ay parang mata na nakakita ng mas malayo kaysa sa kasalukuyan. So kapag maraming problema at parang walang solusyon, ang faith ang nagpapaalala sa atin na may magandang plano ang Diyos sa hinaharap. Nakikita natin na nakikita natin sa pananampalataya na si Jesus ay patuloy na namamagitan para sa atin at naghahanda ng gantimpala para sa mga tapat sa Kanya. Ibig sabihin, hindi nasasayang ang paghihirap natin ngayon. May kapalit itong mas maganda sa tamang panahon. We may claim much of our kind Heavenly Father. We may believe in God. We may trust Him, and by so doing, glorify His name. So, pwede tayong humingi ng marami sa Diyos dahil siya ay mabuting Ama. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya, is napaparangalan natin ang Kanyang pangalan. The strength of those who The strength of those who, in faith, love, and serve God will be renewed day by day. So, kapag ang lakas ng taong may pananampalataya ay hindi nauubos. So, kahit papagod, kahit mahirapan, ang Diyos ang nagbibigay ng bagong lakas araw-araw. So, habang patuloy tayong nagmamahal at naglilingkod sa Kanya, lalo tayong pinapalakas. So, hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay. Ang Diyos mismo ang nagpapalakas sa atin bawat araw-araw. So, yun nga po na so, sa buhay Kristiyano is hindi natin kailangan umasa sa sariling lakas. Sa pamagitan ng pananampalataya, binibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan, lakas at tagumpay araw-araw. At yun nga, kahit sa gitna ng pagsubok, ay kasama niya tayo. So, ganito na lang po ang aking devotional. Magandang umaga. Yan, maraming salamat po, Brother Japet, sa napakagandang mensahe na yung binahagi sa amin ngayong umaga. Nawa po, may sausot, may subuhin namin ang bawat salita na ah nagmula sa ating Panginoon ngayon. With that, tayo po ngayon ay lumako na sa ating closing song and closing prayer.
Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na muli po may nakarinig ng inyong mga salita. Ah, Nagpapasalamat po kami dahil pinaalala niyo po sa amin na ang tunay na buhay Kristiyano ay may pananampalataya, kagalakan at ah, tagumpay na nanggagaling sa iyo. Parang tulungan niyo po kami ah, na hindi umaasa sa nararamdaman, kundi magtiwala sa iyo araw-araw. Bigyan niyo po kami ng lakas sa bawat pagsubok, karunungan sa bawat desisyon, at pusong magpakumbaba na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami sa aming mga gagawin ngayon, at ingatan niyo po kami. At ganoon din po sa aming mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kapiling. Palaguin niyo po kami bilang mga Kristiyano, at tulungan niyo rin po i-improve ang aming mga talento na inyong binigay sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkulang, pag-aasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po muli, Father Japet, sa pamumuna sa ating devotional this morning. Nawa po na yung bawat isa sa atin ay na-bless ng mensahe natin na pakinggan ngayong umaga. Pero with that po, dito na po ngayon nagtatapos ang ating devotional, at pero nawa po ay magkita-kita pa muli tayo sa ating mga iba pang mga online service programs. And mamaya po na 6 PM para po sa ating daily evening devotional. Muli po, thank you for joining us, and may God bless us all.